Itinaas ni Michael ang kanyang palad at itinuro ang isa sa mga trono at sinabing bakante ang posisyon ng rat. Nang marinig ito, lubos na natuwa si Austen at agad na sumugod sa kanyang trono. Gayunpaman, sa sandaling humakbang siya ng ilang hakbang, bumangga siya sa isang invisible barrier, masakit na tinamaan ang kanyang ilong dito. Nang tumalon si Michael at nahanap ang kanyang sarili sa likod ng binata, nagtanong siya ng nalilito kung bakit nila ito ginawa sa kanya. Sumagot ang bayani na masyadong nagmamadali ang binata. Hindi niya sinabi na mayroon siyang awtoridad na italaga si Austen sa posisyong ito. Sinabi ni Austen na binanggit ni Michael ang formal membership kanina. Bumantong hininga ang bayani at ipinaliwanag na sinabi lang niya na bukas ang posisyon ng rat, na nangangahulugang maaaring si Austen ay isang kandidato para sa trabaho. Lubos na ikinagulat ng pahayag na ito ang binata at nagtanong siya kung kandidato rin ba ang kanyang ama para sa posisyong ito. Tumanggo siya, sumagot na si Gilbert ay isa nga sa mga kandidato. Ang pinuno ng mga judges ang magtatakda kung sino sa kanila ang kukuha ng lugar na ito. Ang kanyang sinabi ay lubos na ikinagalit ni Austen. Hindi magbibigay ng anumang slack si Michael at sinabi na wala siyang magagawa dito dahil ang mga judges ay isang organisasyon na inuuna ang lakas, at kung nais ni Austen na humawak ng mataas na posisyon, dapat siya ay may kakayahan at makapangyarihan. Malungkot na yumuko ang binata at malungkot na bumantong hininga. Sumagot na naintindihan niya ang lahat at susubukan na huwag palampasin ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay hiniling kay Michael na bigyan siya ng bagong assignment sa lalong madaling panahon. Nang may pag-iisip, sinabi ng bayani na hindi kailanman ibibigay ni Gilbert sa kanya ang Ice Adventurer, kaya gusto niyang alamin ni Austen kung paano siya hihilin sa isang bitag at pagkatapos ay haharapin niya ito mismo. Tumanggo ang binata ng may kasiyahan, sinabing kaya niya ito, ngunit mayroon siyang isang tanong. Nang matanggap ang pag-aproba ni Michael, tinanong niya kung ipapakilala siya kay Rabbit kung maging rat siya. Isang tanong na nagpalito sa ating bayani. Nang may pangarap sa mukha, sinabi ni Austen na nakita niya ito sa TV at mananatili siya sa kanyang puso. Kung ngumiti sa kanya ang swerte at pinakasalan niya ito, kung gayon ang kanyang buhay ay hindi masasayang. Nagulat si Michael sa balita na nais pakasalan ng idiot na ito ang kanyang clone. Ito ay isa pang dahilan kung bakit sumumpo siyang hindi na muling lilikha ng anumang babae. Sinipa si Austen sa puwet, sumigaw siya na ngayon ay hindi ang oras upang umupo dito. Kung mas maaga matapos ang gawain, mas mabuti para sa kanya. Umuwi si Michael ng gabi na. Umupo siya sa hapagkainan sa kusina at nanood ng balita habang naghihintay kay Valeria. Nagkaroon siya ng interes nang sabihin ng host na ang financial company mula sa ikalawang rehiyon, ang Knights of the Round Table, ay nagpataw ng multa sa A-rank heroine swordswoman Alexa. Lubos na ikinagulat nang narinig niya ang ating bayani. Isang dalaga ang pumasok sa silid at tinawag siya, ipinapalam na handa na ang barbecue chicken. Sa mabagal na hakbang, nakasuot lamang ng underwear at apron, isang nahihiyang Valeria ang nagtungo sa mesa na may plato ng manok sa kanyang mga kamay. Upang sabihin na nagulat si Michael ay kulang pa. Kahit na nakita niya ang dalaga minsan sa mas nagpapakita ng damit nang nagtrabaho siya sa club, ngunit ngayon ay hindi niya maialis ang kanyang humanga na tingin sa kanya. Nang lumapit ang dalaga sa mesa, nang hindi tumitingin, nagtanong siya kung bakit wala siyang sinasabi. Masama ba talaga ang kanyang hitsura? Si Michael, na humanga pa rin, ay umiling at sinabing maganda ang kanyang hitsura at tinanong kung bakit siya biglang nakasuot ng ganoon. Umupo si Valeria sa tapat niya at sumagot na nabanggit na niya kanina na bibigyan niya siya ng sorpresa at hindi lamang ito tungkol sa masarap na pagkain kundi tungkol din sa iba pa. Sa huli, nadaig ng hiya ang dalaga at kinuha ang isang hita ng manok mula sa plato, isinubo niya ito sa bibig ni Michael, sinasabi sa kanya na kumain agad. Habang nagsisimulang kumain, biglang natauhan ang dalaga at nagtanong kung napanood niya ang balita tungkol sa swordswoman Alexa. Tumanggo ang bayani, habang ngumunguya ng kanyang manok, at nagtanong kung bakit siya interesado.
Sumagot siya na narinig niya mula sa ibang mga hero na si Alexa ay lihim na nakikipagsabuatan sa isang organisasyon at pagkatapos ay nawala pagkatapos ng isang malawakang pag-atake sa ikalawang rehiyon. Nang hindi inaalis ang tingin sa dalaga, tinanong ni Michael kung bakit nagsimula ang ganoong alingaw-ngaw dahil siya ay isang marangal na bayani na may mahusay na reputasyon at maganda at malakas din. Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa dalaga. Kumunat ang noo niya at nagtanong kung tila ba siya ay masyadong nag-aalala para sa kanya. Sa pagpapatuloy ng pagkain, sumagot ang bayani na ang isang tao na may ganoong kakaibang karisma ay maaaring magkaroon ng iba't ibang lihim at hiniling kay Valeria na maghintay ng kaunti. Bukas ay susubukan niyang alamin ang lahat. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap na ito, lalong kumunat ang noo ng dalaga. Napansin ito ni Michael at pinuri ang pagluluto ni Valeria, sinasabi na ang bawat ulam na inihanda niya ay simpleng kamangha-mangha. Sa mga salitang ito, ibinaba ng dalaga ang kanyang mga chopsticks. Tumalon siya mula sa kanyang upuan at sinabi ng may iritasyon sa kanyang boses na hindi niya talaga kailanman makukumpara kay Alexa, ngunit marahil kung mas magsimula siyang tumulong sa iba, mas magbibigay pansin si Michael sa kanya. Tumalon ang bayani mula sa kanyang upuan at hinayla ang dalaga sa kanya sa pamamagitan ng mga balikat. Ipinaliwanag na iniimbestigahan niya ang kasong ito at ito ay ganap na naiiba sa kanyang naisip. Pagkatapos ay hinawakan niya ang malambot na labi ng dalaga gamit ang kanyang sarili, pinalalim ang halik. Nang simyulang maubusan ng hangin si Valeria, dahan-daang lumayo siya sa binata, lubos na namumula. Niyakap siya ni Michael ng mahigpit at sinabi ng may lamang sa kanyang boses na para sa kanya, siya ay perpekto at hindi makukumpara kay Alexa. Nang hindi tumitingin, tinanong ni Valeria kung ano ang ibig niyang sabihin ng sinabi niya kanina na hindi iyon ang kanyang naisip. Sumagot ni Michael na siya ay isang reporter kaya mahalaga para sa kanya na malaman ang lahat ng detalye ng kasong ito. Maingat na tumingin si Valeria sa kanya at nagtanong kung totoo iyon. Humakbang paatras ang bayani, hindi pa rin pinapakawalan ang dalaga, at sumagot na ganoon ang lahat ng mga journalist at hindi siya interesado kay Alexa sa anumang ibang paraan. Tanging si Valeria lang ang gusto niya. Niyakap siya ng dalaga ng mahigpit, sinasabi na siya ang pinakamahusay. Napuno ng pagsisisi ang mga mata ni Michael at sa kanyang isip ay humingi siya ng paumanhin sa dalaga, nangangako na maaga o huli ay ibabalik niya ang kanyang kakayahan sa kanya. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang investigasyon. Kailangan niyang lumapit kay Ana para humingi ng tulong. Mas mabilis siyang sinagot ng dalaga kaysa sa inaasahan ni Michael. Agad niyang binuksan ang sulat kung saan ipinadala nito ang isang darknet link na may lahat ng impormasyon na kailangan niya. Tinawid ito ni Michael ng walang bahagyang pag-aalinlangan. Lubos na nagulat ang binata sa kanyang nakita doon. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa halos lahat ng mga hero. Una sa lahat, nagpasya siyang suriin ang impormasyon tungkol sa hero of hot and sour noodles. Nang sinundan niya ang kinakailangang link, inilipat siya sa isa pang pahina na nangangailangan ng bayad na 100,000 upang makuha ang impormasyon. Matapos magawa ang bayad, agad na nakakuha si Michael ng akses sa impormasyon tungkol sa hero na kailangan niya. Nakasaad dito hindi lamang ang lahat ng detalye tungkol sa personal na buhay ni Adam kundi pati na rin ang lahat ng kanyang labanan bilang isang hero. Nagbigay din ito ng pagsusuri ng mga kasanayan sa pakikipaglaban na naglalarawan na sa huling labanan ay nagawa niyang makakuha ng bagong kakayahan at nagsimula rin siyang mas kontrolin ang kapangyarihan ng kanyang transformation. Nang pamilyar sa lahat ng ito, nakumbinsi ang ating bayani na ang darknet ay lubos na maaasahan at nirecord pa nga ang oras kung kailan sila nagturo ng leksyon sa isang idiot sa parke. Nagpasya si Michael na tapusin dito at magpatuloy sa susunod na hero, ang Ice Adventurer. Kumunat ang kanyang noo habang lumipat siya sa bagong pahina at nakakita ng mensahe na walang impormasyon tungkol sa hero na ito. Lubos na pinagdududahan ng binata na wala talaga silang impormasyon tungkol sa kanya at ipinapalagay na malamang ay nakatago lamang ito. Dahil wala siyang makita tungkol sa Ice Adventurer, lumipat si Michael kay Alexa na interes niya.
Sa pagkakataong ito, swerte siya. Hindi classified ang impormasyon tungkol sa kanya. Matapos gumawa ng isa pang bayad, nakakuha siya ng akses sa kanyang personal na impormasyon. Nakasulat doon na ipinagkanulo ng dalaga ang kumpanya ng Knights of the Round Table, ngunit hindi pa lubusang nalulutas ang kasong ito. Nagsimula ang insidente dahil sa kasalanan ng hero boxer in a mask sa hotel. Matapos ang serye ng mga investigasyon, naitatag na si Alexa kasama ang organisasyon ng judges ay pinatay si boxer in a mask. Ngayon ay hinahanap siya at naitatag na huli siyang nakita sa port ng lungsod ng Shosh. Nagulat si Michael nang malaman na ang masked boxer ay isa sa mga hero ng Knights of the Round Table. Naguluhan siya sa nangyayari. Sigurado ang binata na hindi maaaring hindi alam ng kumpanyang ito na ang masked boxer ay miyembro ng organisasyon ng Saints at mayroon silang itinatago. Nang muli niyang suriin ang teksto, nahuli ang kanyang atensyon sa huling linya na nagsasaad na si Alexa at isang miyembro ng organisasyon ng judges, si Snake, ay may relasyon, na hindi masyadong nagustuhan ni Michael dahil kung malaman ito ni Victoria, magagalit siya muli. Bukod pa rito, nakasaad din na ang impormasyon tungkol sa organisasyon ng judges ay nasa internet na at ang personal na datos ng hero na may maskara ng tandang ay ibinibenta na. Kung magbabayad ka ng 30 milyon, malalaman mo ang lahat ng lihim ng makapangyarihang hero na ito. Nagulat ang mukha ni Michael sa laki ng halaga na inaalok para sa impormasyon. Tungkol sa kanya, sa isip na pinipigilan si Alexa ngayon dahil sa kanya, kinakabahan niyang inayos ang kanyang salamin, nakaramdam ng pagkakasala sa harap niya. Samantala, isang pagkakabaha-bahagi ang nabubuo sa Olympus. Ang galit na Black Dragon ay sumugod sa opisina ng kanyang ama at galit na nagtanong kung bakit niya binigyan ng pagkakataon ang Ice Adventurer na lumahok sa kaso ng White Region gayong hindi naman ito kanyang anak. Habang mas gusto ni Gilbert na ipagwalang bahala ang kanyang sariling anak, nang hindi inaalis ang kanyang matinding tingin sa kanya, tinanong ng lalaki kung nagdududa ba si Edgar sa kanyang desisyon. Ipinaalala niya sa kanyang ama na nangako siya dati na ito ang magiging lugar niya at siya ang makikipagtulungan sa Heroin Explosive Fist at pareho silang pupunta sa White Area at mag-training doon. Tumalon ang mechanical hero mula sa kanyang upuan at sumigaw na hindi na angkop si Edgar sa role kaya kailangan siyang palitan ng mas angkop. Tinanong ng Black Dragon kung ano ang biglang nagbago sa maikling panahon at kung may kaugnayan ba ito sa pagkatalo niya sa Rooster. Binagsak ni Gilbert ang kanyang kamao sa mesa at sumigaw sa kanya na huwag idamay ang Rooster dito. Nagdulot ito ng pagkalito at pagkabigla kay Edgar. Lumapit sa kanya, inilagay ng lalaki ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang anak at sinabi na walang ideya si Edgar kung gaano kapanganib ang lugar na ito at ginagawa niya ang lahat ng ito para lang sa kanya, ngunit ang mga paliwanag na ito ay hindi nagpakalma sa Black Dragon. Sa isang galaw ng kanyang kamay ay itinapon niya ang kamay ng kanyang ama, pagkatapos ay lumakad patungo sa labasan, nagtapon ng huling salita upang hindi na gumawa ng mga pambata na dahilan si Gilbert at aminin na hindi lang niya ito sineryoso. Pagkalabas ng opisina ay malakas niyang isinara ang pinto. Naiwang mag-isa, malalim na bumantong hininga ang mechanical swordsman. Nakaramdam siya ng awa na hindi naintindihan ng kanyang anak kung gaano kapanganib ang White Area dahil hindi lang ito isang teritoryo na may mga halimaw at ang mga naruroon ay napansin din na mas maraming beses itong mapanganib kaysa sa inaakala ng lahat. Habang papalabas ng opisina, nanigas si Edgar sa pagkabigla. Lumapit si Austin, na nakaupo sa isa sa mga dingding ng koridor, sa kanyang kapatid at bumulong kung ano ang kanilang pinagtatalunan. Sumagot ang Black Dragon na ang kanilang ama ay gustong hayaan si Pavel na lumahok sa operasyon sa White Region at dahil doon ay galit na galit siya ngayon. Lubos na ikinagulat ng balitang ito si Austin. Hindi niya naintindihan kung paano nagawa ng kanyang ama ang ganoong kahangalan dahil alam ng lahat na ang White Area ay isang magandang lugar para kumita ng maraming mahahalagang materyales mula sa mga halimaw. Nilampasan siya ni Edgar at sinabi ng may iritasyon sa boses na kung malaman ito ng ibang tao ay iisipin nila na si Pavel ay biolohikal na anak ni Gilbert. Agad-agad matapos ang kanilang pagpupulong,
Agad na nagpunta si Austin sa banyo. Kailangan niyang sabihin kay Michael ang lahat. Isinara niya ang kanyang sarili sa booth at nag-concentrate, hawak ang kanyang palad sa kanyang noo na may crystal upang muling makapasok sa Heavenly Palace.